Ako si Sulanyin, nakaligtas. Naawa kaya ang langit sakit. Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi ako makapaniwalang nakarating ako sa hinaharap pagkalipas ng 100 taon. Sandali. Ito. Lahat ay pumila ng maayos. Hayaan ang binatang Ginoo na tiyakin ang inyong kalagayan. Sila ay... Inay, 60 taong gulang na ang lalaking iyon. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Wala kang silbi. Magkano na ang nagastos namin sa iyong pagpapagamot? Ang kasal na ito ay para lamang mabawi ang dote. Paano mo ito tatanggihan? Ikaw. Binibining Su, ang iyong karamdaman ay napakabihira. Ang mga sugat ay nagdudulot ng pamumantel, na nagdudulot ng nakakagigil na lamig sa gabi. Maaaring ikamatay ang malulubhang kaso. Doktor, may pag-asa pa ba para sa akin? Ang kumpletong lunas ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5 milyong yuan. Su Lanying, binibigyan kita ng 3,000 yuan. Alam mo ba kung bakit kita pinalapit? Alam ko. Puno ng pantal ang aking mukha. Ako'y napakapangit. Ako'y itinakdang maging pansamantala lamang. Mabuti na iintindihan mo. Ngayon pumunta ka riyan. Ang katawang ito ay may parehong pangalan at sakit sa akin. Pinahintulutan ng langit na muling mabuhay gamit ang iyong katawan. Lahat ba ng magagandang ito ay mag-a-apply bilang alila ng binatang Ginoo? Alila raw. Nais maging monghe ng binatang Ginoo, talikuran ng makamundong buhay. Naghahanap ang amo ng babaeng makapagbabago sa kanya. 5 milyong yuan ang premyo sa magtatagum. 5 milyon. Perpekto ito sa paggamot ng kondisyon ng katawang ito. Ganun pala ang sitwasyon. Ano na ang papel niya? Pangahas naman itong babae hindi kaaya-aya. Hindi mo ba napansin? Si Miss Shen din ng Angkang Shen ang kasama niya. Pampaganda lang siya sa tabi niya. Nagtataka lang ako sa itsura niyang iyon. Akala ba niya pipiliin siya ng binata? Para magamot ang katawan ko sa 5 milyon, dapat ako ang mapili. Anak, sa pagpunta mo sa bundok ngayon, dapat may alalay kang kasama. Pumili ka ng isa sa kanila. Papa, sabi ko na huwag. Anong ibig mong sabihin na huwag? Para sa pagsasanay mo sa bundok, kailangan mo ng kasama. Kung hindi, hindi kita papayagan. Haha, ganyan ang tamang sagot. Unang kandidato. Espesyal na sekretarya ng CEO. Napakaganda. Sexy na pangangatawan. Binibini. Ang saan ninyo? Nagpapakute at nagpapasexy. Parang pokpok. Leyes, Lasheng. Ito naman, nangungunang butler sa elite. Hinahangaan ng mayayamang tagapagmana. Binibini, tsaan ninyo. Puro ginto ang suot. Magsasawa ka sa hirap ng bundok. Leyes, Lasheng. Lumayas ka. Lahat kayo, lumabas. Anak, 2 na lang natira. Pumili ka na. Habang nandito itong nakakairita, ako talaga ang pipiliin ni Kuya. Ang lalaki ay likas na tagapagtanggol. Gusto nilang ipakita ang pagiging bayani. Kung ako, Pangit at kahigtan, ni hindi makahawak ng tasa, walang kwenta. Kung nasira ko ang sahig, babayaran mo, linisin mo ito agad. paumanhin, hindi ko sinasadya. Isang basag na tasa lang ito. Bakit kayo nagtutulungan sa kanya? Tay, siya ang napili ko. Ah, Tama. Ito na. anak, sigurado ka ba sa iyong pinili? Walang pagkakamali. Yung nasa kanan. Ito na. Bakit mo pinili ang simpleng itsurang to? Sa lahat ng babae, siya ang pinakasimple manamit. Baka hindi bukal sa loob na nandito. Last minute na pinalit lang ng kanyang ama. Ang panlabas na anyo ay mababaw lang. Desisyon ko na ito. Paghanda-handa mo siya, na sumama sa akyat bundok. Parang. Tapos na. Hoy! Terena, bumangon ka. Halika rito ngayon din. Wei Shen, bakit siya nabighani sa'yo? Anong pangalan mo? Su Lanying. Maganda ang pangalan mo, pero wala kang itsura.
Sa totoo lang, kalimutan na natin yan. Makinig ka. Kung sa loob ng 1 buwan, mapapabayaan niya ang kanyang mga panata. Bibigyan kita ng $5 milyon. Naiintindihan ko, Ginoong Zeus. Gagawin ko ang lahat. Nako. May tiwala sa sarili kahit ganyan itsura. Ha ha ha. Pero babalaan kita. Ito ang usapan. Kung sisirain niya ang kanyang mga panata, o mananatiling monghe sa loob ng 1 buwan, aalis ka sa kanya. Kasundo. Kapag nakuha ko na ang pera, iiwan ko na itong mapagmalabis na mayamang tagapagmana. Ano naman ang pakialam ko? Tiyo, talaga bang pinapayagan mong malinlang ng babaeng yan kay Wei Sheng? Lily. Ang kapatid mong si Chen ay abala sa kanyang propesyon. Kahit ako bilang ama niya, hindi ko siya mapapapayag. Pero huwag kang mag-alala. Pinapadala ko ang simpleng babaeng yun. Para talagang pigilan siya. Nababahala ako baka may mula sa kanyang klase, na magplano na makapag-asawa sa pamilya natin, at linlangin si Wei Sheng. Ha ha ha. Hindi. Maasahan mo. Kinamumuhian ni Wei Sheng ang mga mapagplano. Kung nandito pa siya sa loob ng 1 buwan, ilalantad natin ang kanyang pagkatao sa harapan mismo ni Wei Sheng. HMPH. Ako ang kasintahan ni Wei Sheng mula pagkabata, tanging ako ang karapat-dapat sa kanya. Kung hindi mo kaya ang hirap, umuwi ka na lang. Okay lang ako. Iwan mo ang gamit sa guest room. Huwag mo akong tatawag maliban kung kailangan. Opo, Binibining Zeus. Hindi ito tahanan ng Zeus. Huwag mo akong tawaging Binibining Zeus. Napakalamig ni Zeus. Nakilala ko na ang maraming lalaki. Ang mas tila walang pakiramdam, mas malalim ang pag-ibig. Gusto ng lalaki magpakitang walang nagagawa. Pero kapag nagtagpo ang mga huling sila, kahit mga Diyos hindi makakapantay. Upang buksan ang lihim na damdamin ng lalaki. Simulan sa mga banayad na simoy. Anong ginagawa mo rito? Ginoong Su, napansin kong ilang oras ka nang nakatira dito. Kaya, nagdala ako ng tsaa para sa... Sino ka ba? Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako si Lanyi. Anong nangyari sa mukha mo? Nasaan ang peklat sa pisngi mo? Makinig ka muna. Naku, Huwag kang magdahilan. Ayokong makipag-usap sa mapagplano. Lumabas ka na. ayos lang sa akin. Ang guilt ang pinakamalakas na damdamin na mararamdaman ng lalaki sa babae. Nagdudulot ito ng pagnanais na magbayad sala. Ginoo, hindi po ako Noong unang pagkikita natin, may sakit ako noon. Kaya may mga pantal sa mukha. Ito ang tunay kong itsura. Puno ka ng kasinungalingan. Tigilan ang pagpapanggap. Umalis ka sa bundok ngayon din. O ipapaalis kita sa pamamagitan ng lakas. Nabalitaan kong nag-ensayo ka ritong ilang taon. Marunong ka sigurong mag-alaga ng pasyente. Kung hindi ka naniniwala sa akin, suriin mo ang pulso ko ng personal. Nang akit ng walang hiya. Tulad ng mga babaeng mapaglalang. Tapos na ang palabas na ito. Ginoong Zhao. Nabulabog ang tsaa at tumilamsak sa braso niya. Namula na ang braso niya. Ginoong Shu, naniniwala ka bang talagang may sakit si Tita Lan ngayon? Irregular at mahina ang pulso. Ganito ba talaga kalala ang sakit? Ginoo, hanggang kailan mo pa ito tatagalan? Pasensya na. May sakit ka nga talaga. Nagkamali ako noon. Nagsisisi na siya, okay lang. Kasalanan nila ni na itinago niya ang kondisyon niya, kaya nagkagulo ka. Aayusin ko na ang gamit ko at bababa na ako. Anong nangyari? Ginoo, ayos lang ako.
Pero mula noon nang magkasakit, kahit maliit na impact, nakakaranas ako ng matinding kirot. Kapag naglalagay ng gamot, nakakatulong naman. Ako na. Samahan kitang maghanap ng gamot. Biglaan yung ginawa ko, magpagaling ka muna. Ang pagbab, pwedeng sa ibang araw na. Elnat. Eziu, dahil nagsisisi ka naman. Bawiin mo ng maayos. Ha? Anong nangyari? Wala lang. Parang nasaktan ko braso kanina. Di na kailangan ng gamot. Kailangan lagyan ng gamot. Okay lang po. Di ko maigalaw braso ko. Kahit walang gamot, pwedeng di ako makatulog. Pero bukas okay pa rin. Hindi apektado ang Hindi ito tungkol sa trabaho. Kalusugan mo ang importante. Kung hindi dahil sakit, di siya masasaktan. Di mo magagamit lakas mo. Ako na ang maglalagay niyan para sa'yo. Ginoo, kayo ang binatilyong magkaiba ang ating katayuan. Paano ito matatanggap? Wala na tayo sa tahanan ng zoo. Hindi rin naman ako amo mo. Itinuturo ng badha ang pantay-pantay na pagpili. Yamang ako ang may kinalaman sa sugat mo. Kung hindi ka makatulog ngayong gabi dahil dito, magdaramdam ako ng labis. Lanyin, salamat po, Ginoo. Kung ganoon, ikaw naman ang hindi makatulog mamayang gabi. Ginoo, oras na para sa gamot. Anong ginagawa mo? Kung hindi mo ito tatanggalin, paano ko ilalagay ang gamot, Ginoo? May tama nga ang iyong balikat at likod. Ano ba nang iniisip ko? Huwag. Maglalagay na ako ng gamot ngayon. Ginoo, masakit. Ang gamot. Natapos ko nang ilagay. Mamayang magpahinga ka na. Ginoo, ang pamahid na ito'y gawa sa bulaklak ng magnolia. Ang susunod kong gagawin ay para maalala mo ang mabangong gabing ito. Ito ang magnolia at sang aking nilaga para sa iyo. Mga talulot ng magnolia. Ginoong Zhao, mainit na ang tubig. Ginoong Zhao, makakatulong itong pabangong pantaboy sa lamok. Ang bango nito. Parang amoy mo rin. Pitong araw na ang lumipas, nahuli rin ang isda sa pain.
Ginoong Zhou. Ano ba nang naisip ko? Paano ko ito naiisip? Ang insenso ay napalitan ng ilang oras na. Tingnan natin kung paano ka magdarasal ngayon. O mag-Zen meditation. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mo ba akong suriin ang pulso? Ginoo, masakit ba? Paano naman masasaktan? Nagugulo ang isip ko. Punong-puno ng pagkabahala. Malulunasan yan ng pagligo. Kapag nahumaling ang lalaki sa babae, iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Patuloy na gumugulo ang aking isip. Sakit ng ulo ba ang problema? Ako. Gumaganda na ang pakiramdam. Ayos na lahat. Ano ng problema? Lanying. Tigilan mo na ang pagbabay. Si Lanyin ay walang masamang hangarin. Walang nagpakita ng normal na pagtrato sa akin. Ikaw lang ang nagpakita ng kabaitan. Nag-apply ng gamot, nag-aalaga sa akin. Paano ko mababayaran ang kabaitan mo? Hindi ko sinasadya. Ako. Ikaw ang pinakamabait na tao na kilala ko. Ang tawagin kitang kaibigan ay isang karangalan. Nasaya siya sa mga sinabi ko. Nakakatuwa naman. Ang panyo mo. Bakit nag-atubili tayong magkaibigan? Ang mapanganib na pagkakamali ay nagsisimula kapag ang awa ay nagpapalabo sa paghatol. 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 Ang pag-asa ng lalaki sa babae ay parang laso. Kapag napagtanto, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Kiyoan. May nag-contact na ba sa pamilya kamakailan? Walang tumawag mula sa pamilya. Tiyak na pinagkakatiwalaan nila ang pasya. Ginoong Zhou. Simoy lang ng hangin ang kailangan. Wensheng, sa wakas sinagot mo ang tawag ko. Anong ginagawa mo? Binibining Shen, hindi ba? Bakit naging iyong mahal na Wensheng? Pagod na si Ginoong Zhou. Kakaligo lang niya at diretso na sa pagtulog. Makipag-ugnayan kay Ginoong Zhou bukas. Nandito na ang hangin. Ikaw pala yung babaeng walang itsura. Paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Miss Shen,
Nung una tayong nagkita, hindi ako maganda ang pakiramdam. Ganito talaga ang itsura ko. Babaeng mapanlinlang, sinadya mo yan. Anong ginawa mo kay Brother Wenshan? Hanggang saan ang ginagawa nyo? Kay Brother Wei Sheng to. Pero ibinigay niya lahat sa'yo. Ano bang ginawa mo? Wala akong ginagawang masama. Inaalagaan ko lang si In Ezu araw at gabi. Mapanlinlang kang bruha. Hindi ko akalain na ikaw ang pinakatuso. Linawin ko lang. Si Brother Wei Sheng ay akin lang. Ako ang magiging Mrs. Joe, hindi ikaw. Liz. Ang kasunduan natin ay 1 buwan pa. Kasama ko si In Ezu araw at gabi. Ang titulo ay pwede pang agawin. Ikaw. Sino ka ba sa akala mo? Para makipag-compete sa akin, sa isang salita ko lang, mga gwardya. Inaakit mo si Brother Wei Sheng sa mukhang yan. Sa ganap na 6:00, oras ng pag-ehersisyo ni In Ezu, ang totoong palabas ay magsisimula na. Miss Shen, anong ginagawa mo sa akin? Anong nangyayari? Kalmote ng mukha niya, tignan natin kung mayabang pa siya ngayon. Wala akong ginawa. Bakit niyo ginagawa to? Ikaw. Nagmamakaawa ka na. Huli na. Naglakas loob kang hamanin ako. Hindi ka karapat-dapat. Tulong. May tumulong. Tulungan niyo ako. Walang magliligtas sa'yo. Gawin niyo na. Tumigil ka dyan. Ezu, buti na lang nandito ka na. Ayos ka lang po. Kuya Wei Sheng, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, ano pa ng kaguluhan gagawin mo? Kuya Wei Sheng, wala akong masamang hangarin. Gusto ko lang siyang takutin. Ezu, kasalanan ko lahat ito. Baka dahil sumunod ako sa Nagalit si Kim Shen. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi siya makakapagpakasal sa'yo. Kuya Wei Sheng, huwag mo siyang pagkatiwalaan. Mapanlinlang na mandaraya yan. Puro palabas lang to. Shenlai, nakita kong pinagbantaan mo siya. Ay. Kuya Wei Shen. Maniniwala ka ba sa kanya? Kesa sa kasama mo mula pagkabata, magkasama tayong lumaki. Kasunduan mula pagkabata. Nagmonasteryo na ako. Walang saysay ang kasunduan natin. Sa ngalan ng ating nakaraan, umalis ka na't agad kasama ng tauhan mo. Kuya Wei Sheng. Kailangan bang ulitin ko? Sumama ka sa akin sa guild ngayon din. O masisira ang mukha mo. Matagumpay ang plano. Lahat po to ay dahil sa inyo. Su Lanying. Babawian kita. Mabuti naman at iginalang mo sila ni. Wala naman masama. Kaya ka ginanyan ni Shenli ay dahil sa akin. Sa akin nagsimula ang lahat. Nadadamay ka na. Nagkamali sila ni. Anong kasalanan meron ka? Hamak lang ang estado nila ni. Naglakas loob pa siyang mahumaling sa inyo. Pumarito ako para alagaan kayo, Ginoo. Naging pabigla ako sa pagsasalita kanina. Kalimutan na po natin iyon. Hahanda na po ako ng pagkain. Ginoong Zhao. Nahasik na ang buto ng pagmamahal. Mamumunga na ito sa puso ni. Paano ko ba ito ipapaliwanag sa kanya? Ginoo, handa na ang hapunan. Ngayon ko lang napansin ang kagandahan nila Nin. Bakit po kayo di kumakain? Ginoo,
Bakit mo ako tinitingnan? May nakadikit ba sa mukha ko? Ay! Wala. Kain na tayo. Ginoo, dahan-dahan lang po sa pagkain. Baka ka mabulunan. Di lang maganda si Lanying. May elegance pa siya. Mabait at maalaga siya. Matino at disente. Marangal at eleganteng babae. Ginoo, may problema po ba? Naubusan po ba kayo ng papel de hapon? Ginoo. Oras na po mali. Painitin ko ang tubig. Kapag may gusto sa'yo ang lalaki, paandaran mo ng konti. Lalo siyang mahahok sa'yo. Ginoong Zhao, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Ako. Dahil hindi ka nakabuti. Ang mga pulseras na ito ay ipinagdasal para sa'yo. Regalo para sa kalusugan mo. Napakahalaga nito, hindi ko ito matatanggap. Mga alahas lamang ito. Walang gaanong halaga. Salamat, Ginoong Zhao. Ano mang regalo mula sa'yo, Izu? Walang katumbas na halaga para sa akin. Basta't nagustuhan mo ang mga ito. Ginoong Zhao, hindi ka makakataka sa akin. Talagang nagustuhan niya gaya ng inaasahan. Lani. Magandang umaga. Pagdating sa pag-ibig, kapag lalo itong pinipigil ng babae, lalong nawawala ng pasensya ang lalaki. Kapag malamig ang babae, doon pa lalong naiinggit ang lalaki. Isang gabi lang kaming hindi nagkita. Ano ba nang nangyari sa kanya? Si Miss Shen ba ang tumulong ulit? Hindi ako nakita ng babaeng yun, di ba? Bahala na, nakita man niya, ano naman? Hindi ka na pinapansin ni Kuya Wei Shen ngayon. Ngayong gabi ang pagkakataon ko. Sa akin lamang si Kuya Wei Shen. Pag inom ni Kuya Wei Shen ito, magiging tayo na. At ako na si Mrs. Zhao. Kontrolado na ba ang care-idang yun? Kuya Wei Shen, narito ka na pala. Kanina mo nabanggit ang tungkol sa control sa ano? Wala po, Kuya Wei Shen, nagkamali kayo ng pag-intindi. Bakit ka nandito? Kuya Wei Shen, naparito ako para humingi ng tawad sa'yo. Kasalanan ko ang nangyari noong nakaraan. Hindi ako ang dapat mong pagsoryan. Si Lanying. Siguro tulog na siya ngayon. Magsusorry ako paggising niya. CJ, umuwi ka muna. Wala kaming ekstrang kwarto para sa'yo. Kuya Wei Shen, magkasama naman tayong nakatira. Umalis ka na. At huwag ka nang mag-imbento ng kung ano-ano. Kuya Wei Shen, alam kong mahirap ang pagsasanay mo dito. Kaya nagluto ako ng tsaa para makapagpahinga ka. Inumin mo na ito at magpahinga ka ng maaga.
Nakatapos ka na ng samo. Oras na para umalis, di ba? May kasama akong tiyong nagtanong kung uuwi ka na bukas. Pwedeng kitang sunduin. Bukas na tayo mag-usap. At saka, sa sarili kong bahay ako uwi. Kaya ko nang mag-isa. Ang kakaiba. Bakit ang baho ng amoy ko? Binibining Shen, hindi ko na ito ulitin. Master Lan, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Su Lanying, ano ang ginagawa mo dito? Ang pagdating ko rito ay tiyak na nakaabala sa mga plano. Gaya ng inaasahan, lumitaw ang beluga roon na may balak ako ng atakihin. Para sa isang babae, talagang kahabag-habag ang mga pamamaraan. Hehe, munting dalaga. Hinayaan kitang makatakas noon. Tingnan natin kung sino maghiligtas sa'yo ngayon. Hanggat hindi mo ako sinasaktan, susundin ko ang lahat ng gusto. Hindi masama, Dai. Magpapakabait muna ako, ngayon lang. Hehe. Wala nang oras ngayong gabi, ganda. Tulungan na kita. Anong ginagawa mo? Magsalita. Sinong nag-utos sa'yo? Dito. Ha? Amin na. Si Jishen ang nag-utos. Sabi ninakaw mo daw ang lalaki niya. Papatayin ka raw dapat. Iyan, Shen. Hindi na ako ulit. Hindi na ako babalik dito. Shenlai, ano ba talaga ang ginawa mo? Wala akong ginawa. Huwag mo akong pagbintangan. Paano kung may ebidensya rin ako? Sino ang nag-utos sa akin na pumunta rito? Sabi niya ninakaw mo ang lalaki niya, at sinabihan akong sirain ka. Hindi yan totoo. Hinuhututan lang niya ako. Anong patunay ng recording na ito? Sinasabi mo bang sisirain nila Nin ang reputasyon niya? Kuya Wei Sheng, mapagbalat kayo siyang babae. Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Siyempre, tiwala ako sa kanya. Lumabas ka na ng bundok ngayon. At huwag nang muling babalik dito. Kung maglakas loob kang bumalik, hindi kita palalampasin kahit dahil sa pamilya. Kuya Wei Shen, nainom na ni Kuya Wei Shen ang tsaa. Kailangan ko na ring manatili rito. Bilis! Lumabas ka. Di ako makabangot. Bakit ganito ang nararamdaman? Sabi ni Miss Shen ayaw mo raw ako saktan. Bakit mo ito ginagawa? Ikaw ang may kagagawa nito. Pinapaalis mo ba ako? Kuya Wei Shen, magpahinga ka ng maaga. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Wala kang pakialam sa desisyon ko. Umalis ka na. Ngayon din. Matagal kong pinaghirapan ito. Bakit hindi ko makontrol? Kulang pa ba ang pagsasanay ko? O kaya? Mainit ang katawan ko. Uminom ka pa ng tubig. Aizu, aalis na po ako. Ikaw, bakit ang lamig mo sa akin? Aizu, pakawalan niyo na ako. Hayaan niyo akong umalis, hindi pinapahalagahan ng lalaki ang madaling makuha. Minamahal nila ang nawala at muling nakamit. Kung hindi ka magpapaliwanag, wala na yon. Ako. Alam kong nakatuon ka sa pagsasanay. Ngunit nagkaroon ako ng nararamdaman para sa... Hindi ito nararapat. Kaya ako naging malamig. Kaya nitong mga nakaraang araw, ang iyong pagtahimik sa akin, pagpipigil mo ba ito sa sarili? Ang pagiging malamig ko sa'yo ay mabigat sa aking puso. Pero takot akong makagambala sa pagsasanay. Alam mo ba kung nitong mga nakaraang araw, gaano ako naghirap? Sir, ang taas ng lagnat nyo. Nilalagnat po ba kayo? Okay lang ako. Hindi ito maganda. Ang higpit ng hawak niya. Teka, may mali. Hindi ganyan si Zuweishen. Paano nangyari ito?
May marking powder sa bibig niya. Siguro nasa tsaa. Lanying. Paumanhin, hindi ito ang gusto ko. Hindi niyo kasalanan, sir. Siguro. Ang tsaa ang may kasalanan. Si Shen Li siguro. Lanying. Hindi pa ako lumalagpas. Umalis ka na habang kaya mo pa. Kahit nasa bisa ng pampagana, nilalabanan niya ang pagsamantala sa akin. Zhou Weishen. Iba ka sa ibang lalaki. Kung mananatiling lason si Master Zhou, para supuin ang sintomas, maaari itong makasama sa kanya. Zhou. Parang nangangati ka. Makakatulong ang herbal bath. Ngayon ko lang napansin. Napanatili ni Zhou. Ibig mong sabihin, ang kanyang pangangatawan. Zhou. Handa na ang iyong paliguan. Aalis na po ako. Gusto niya ako. At hindi niya ako sinamantala no. Mahalaga talaga ako sa kanya. Ano ba nang iniisip ko? Zhou, nakauwi ka na, Eldenat. O pala. Natakot ka ba sa nangyari kanina? Opo, sir. Biglaan talaga. Yung nangyari. Kahit sa ganitong sitwasyon, naiintindihan pa rin niya ako. Gabing-gabi na. Sumama ka sa amin sa pamilya Zhou bukas. Weishen. Pagkatapos ng ginawa mo kahapon, bakit ka nandito? Weishen, wala akong ginawang mali. Pinapanta ako ni Tito para sandayan ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo, magta-taxi na lang ako. Weishen, ang tagal kitang hintay dito. Magsisimula na ang piging. Bilisan natin. Anong ginagawa mo rito? Miss Shen. Huwag mo akong tawaging Miss Shen. Ito'y eksplosibong piging ng mga joke. Kasama ko siya. Sapat na ba yun? Laning, iwan mo ang dala. Samahan mo ako. Wen Shen. Dapat kasama kita sa sasakyan. Hindi ako komportable. Kasama ko sila niya. Ikaw ay sumama sa gwardiya. Weishen. Hindi mo ba sinabing nanghuli na tayo? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Teka. Sabi ni Weishen kasama kanya. Hanggang saan na ang narating ni... Mainit ang katawan ni Zhou kagabi. Ano sa palagay mo, Miss Shen? Lanyin. Sumama ka sa akin. Weishen. 20 taon na tayong magkakilala. Bakit hindi ako makapantay sa kanya? Vic, nakauwi ka na. Kumusta ka na, Lola? Yan ba yung hindi maganda? Bakit siya nag-iba ng ganito? Kung hindi ka sana bumalik agad, ipapapunta ko na sana sa bundok para hatakin ka pa uwi. Pinauwi ako ni Lola, kaya naman dinalaw kita. Kung tatanungin mo ako, hindi lang dahil kay Lola ang pag-uwi mo. Ay, si Lily pala. Nako, ang tangkad mo na. Mas gumanda ka pa lalo. Kumusta po, Lola? Naway malakas ang inyong kalusugan. Walang sawang biyaya, at walang hanggang buhay. Ang bait mo naman. Weishen, kailan mo pa kakasalan si Lily? Kuya Weishen. Marami na pong nagawa si Shen nitong mga nakaraan. Hindi ko na po ilalahad ang detalye. Tatay, Lola.
Hindi para sa akin si Shenley. Dapat nang kanselahin ang kasunduang pagpapakasal. Nay. Lola. Pasaway ka. Gusto mo magmonghe at mawalan tayo ng lahi. Gusto. Opo, pagkatapos dalawin si Lola, babalik na ako sa templo. Gago ka. Si Lilita. Ang tagal mo nang hindi dumalaw kay Lola. Samahan mo siyang maglakad-lakad. Ginoong Zhao, sige mauna ka na. Ang tuso mo. Naginan yan ka ni Shen, pati pababa ng bundok. Kinasal na si Shen at gustong bumalik. Paano mo siya pipigilan? Presidente Zhu, naalala ko sabi mo dati. Di ka naman gwapo. Ang lakas mo lang ng loob. Ha ha ha. Pero pakinggan mo. Dapat klaro ta. Sa isang buwan. Sumuwi man si Shen sa sumpa o hindi. Iiwan mo siya. Di mo ba sinabing lilisan ako sa isang buwan? Di ko papatulan ng babaeng pera lang ang habol sa anak ko. Eto, kasunduan ta. Papaglaruin mo sa buhay mangga. Makukuha mo pera mo. CJ, Anong pinagsasasabi? Shen, bakit ka na naman bumalik? Ano? Nasa Lola si Shenley. Kaya dito ako nag-report. pangkaraniwang usapang trabaho lang. Tapos na ang proyekto sa bundok ni Izu. Paalam na kay Presidente Zhu. Ano, aalis ka na? Aalis ka na? Nangako ka ng tulong laban kay Wei Shen. Paghintay, magaling na mangingisda ang marunong maghintay. Tama. Pagkat narito kayong dalawa, bakit di nyo pag-usapan? Saan ka pupunta? Wala pa akong napipiling destinasyon. Dumating ako para magpakatanga sa zoo sa 3,000 yuan. Ngunit ngayon, tapos na ang hindi ko inasahang pipiliin mo ako. Ang ating buwan sa kabundukan. Para tayong nasa engkwentro. Isang magandang panaginip, ngayong natapos na. Kailangan ko ng lumipat. Nga. Ako mismo ang gumawa ng pulseras na ito. Tulungan kitang isuot ito. Kapag mas mahirap makuha, mas lalo itong ipagpupumilit ng lalaki. Pakakawalan mo ba ang tao? Halos nasa palad mo na. Bakit parang may kumukurot sa dibdib ko? Sa pag-isip na hindi ko na siya makikita. Dumaragsa ang pag-ibig. Sa sandali ng paghihiwalay. Ginoong Zhu, nasa iyo na ang regalo. Ako na muna ang aalis. 3, 2, 1, Lanyin? gaya nga ng inaasahan. Kumusta naman si Ginoong Zhu? Anong uri ng trabaho ang hinahanap mo? Pwede kitang irekomenda. Bagay kaya iyon? Walang problema, malawak ang negosyo ng pamilya Zhu. Baka may posisyon para sa'yo sa aming korporasyon. Kilala mo ba ang Golden Phoenix Theater? Ang lugar na yun ay Zhu Family Enterprise. Ang galing naman. Ginoong Zhao, pwede mo ba akong tulungang magkaroon ng trabaho doon? Siyempre naman, kahit negosyo lang ito ng pamilya namin. Entablado ng aliwan, sigurado ka bang doon ka magtatrabaho? Ang Golden Phoenix ang tahanan ko sa nakaraang buhay. Dapat kong bisitahin ulit iyon. Tama, kailangan kong kumita ng pera ngayon. Pwede bang irekomenda mo ako para sa posisyong iyon? Sige, dadalhin kita para tingnan ang lugar. Salamat, Ginoong Zhu. Isang daang taon na ang nakalipas. Nakakagulat, halos hindi nagbago ang lugar na ito. Hoy, ang ganda. Kuya, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Panganay na kuya. Papakilala ko, siya ang kapatid kong si Zuchen. Ang pangalawang binata. Kumusta? Ako si Sulani. Hoy, musta? Bihirang bisita, anong hatid mo dito? Hindi ka ba magmumunghe? Nagbago na isip. Huwag kang magbiro. Gusto magtrabaho ng kaibigan ko dito. Kaibigan? O dapat bang asawa ang tawa? Siya. Kaibigan ko lang. Pero, parang nakita na kita dati. Nagkita na ba tayo? Impossible. Ang alaala ko. Walang memorya sa taong ito. Naalala ko na, ang bituin ng mga awit sa Golden Phoenix noong nakaraan. Kamukha mong mukha siya. Tama, meron talagang ganong tao. Naalala ko, pareho rin kayo ng apelyido. May relasyon kayo. Tama na. Tumigil ka sa paghula.
Magkamukha lang talaga. Yan ang eksaktong kailangan ko. Hoy, likas na maganda siya. Pag naayos ang hitsura, ipalabas na inkarnasyon ng diva, dudumugin siya ng mayayaman. Director He. Matagal nang nasa bundok ang kapatid ko. Kilala sa magandang asal. Pero ang pagdala ng blue silver ring. Totoo ba to? Kuya, sabi mo hindi asawa mo, kaya liligawan ko siya. Sandali lang. Ginoo, anong balak mo? Huwag mong pipirmahan. Hindi ba to ideya mo? Naalala ko lang bigla, delikado ang kapatid ko. Hindi mo ba siya narinig? Agad kanyang niligawan. Yung katapatan ng binata, nakakagaan. Gusto ko ng katapatan. Walang pasabog. Hindi bagay sa'yo dito. Bibigyan kita ng mas magandang trabaho. Pero gusto ko dito. Ayoko na manatili ka. Bakit naman? Kita mo, Ginoo, wala kang ang maipaliwanag. Ginoong Zhao, sa bundok ang tadhana mong magpakasanto't magpakalayo. Samantalang ako'y isang karaniwang tao na may sariling buhay na dapat sundan. Tulad tayo ng langit at lupang di magtag. Ginoo, wag mo na akong guluhin pa. Ako na ang bahalang magpasya. Tingnan mo siya. Siya ang babaeng pinagkaguluhan ko. Napakatatag ng loob. Pangalawang Ginoo, pinalalabis ninyo ako. CJ. Kapag nagsisi ka na, alam mo kung saan ako hahanapin. Ginoong Zhao, ang pag-ibig na di inaamin ang pinakamapangani. Ano bang mali sakit? Bakit ko dinanoon ang pangalawang binibini? Binibining Su, kahit kakakilala lang, napakaganda ninyong totoo. Marami na akong nakasalamuhang Talagang may husay ka. Nakuha mo pang dalhin rito ang kapatid kong nagpapakamonje. Ako lang ang personal na alalay ng binata. Niyaya lang niya ako rito dahil mabait siya. Huwag kang mahiya, pirmahan mo ang kontrata. Ginoo, nakakabilib naman. Kapag napirmahan na, nasa ilalim mo na ako. Asahan mo na lang si Zuchen mula ngayon. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Sarili ko lang ang maaasahan ko. Saan mo nakita ang babaeng ito? Hindi lang siya magaling. Matano pa sa paligid. Director Wang, sa totoo lang, swerte ko at nandito siya. Pagdating sa akin, sinasanay ko siyang maging pinakamagaling sa Golden Phoenix. Mga nganta, noong nakaraan kong buhay, nasayang ang panahon ko bilang sikat na kantora. Ngayon, kapag nakakuha na ako ng 5 milyon, aalis na ako rito ng tuluyan. Lubhang lumalala ang kalagayan. Dapat na tayong mag-opera agad. Ginoong Wang, sa totoo lang, hindi ko na talaga kayang uminom pa ngayon. Binatang Joe, kung tatanggihan mo ito, wala kang respeto sa akin. At wala nang susunod na pakikipagtulungan. Ako ang iinom para sa pangalawang Ginoo. Zhao Weishen. Para sa iyo ang toast na ito. Hindi ba niya sinabing gusto niya ako? Bakit siya malapit kay kuya? Magkaiba ang mundo natin. Ginoo, huwag kang makialam sa buhay ko. Desisyon ko ang mga pinili ko. Ginamit mo ang tatay ko para kontrolin. Ito ba ang laro mo? Magaling. Ngayon, sobrang saya namin dito sa inuman. Kuya Joe, ipagpapatuloy ko ang pagtitiwala ng negosyo ko sa'yo. Director Wang, magsanib-puwersa tayo ng buong puso. Sa tunay na pakikipagtulungan, samahan na kita. CJ. Ginoong Zhao, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Ari-arian ito ng aming pamilya. May konting oras ako ngayon, kaya dumaan lang ako. Nagsisinungaling ka. Hindi ka ba 7 araw na pumupunta rito? Nasisiyahan ka bang makipag-usap sa aking pangalawang kapatid? Siyempre naman, mabait ang pangalawang binatang Ginoo. Maayos akong tinatrato, at masayahin siya. Natural lang na enjoy ko ang kanyang kasama. Salamat sa pagsama sa akin rito, sir. Sumama ka sa akin. Sir, noong huli, tinanong ko kung bakit mo ako pinagbawal magtrabaho rito. Nagbago na ba ang isip mo ngayon? Eksakto, mahalaga ka sa akin. Hindi mo ba nararamdaman yon? Hindi sapat ang sabihing mahalaga ako. Hayaan mong patindingasin ko ang apoy para sa. Ayokong maimpluwensya sa'yo. Babae lang ako sa gabi. Ikaw na may debotong di uminom. Magkaiba ang mundo natin. Inuman lang to, di ba? Zhu, pwedeng uminom ang isang deboto. Hindi pa napapalayan. Hindi pa opisyal na monghe. Shu, hindi mo kailangan gawin to. Ngayon magkapantay na tayo. Ngayon. Pagkatapos mong ako muna. Huwag kang aalis. Hindi ka makakatakas ngayon. Ginoong Qi, lasing ka na ba?
Hindi ako lasing. Alam mo ba? Ang pakiramdam kapag nakikita kitang kasama siya, alam mo ba kung gaano masakit? Nandito ka ba dahil sa pera? O dahil kay Zushen? Siyempre dahil sa pera. Hindi ko ba naipaliwanag? Hindi siya mabuting tao, bakit ayaw mong maniwala sa akin? Ginoong Zhao. Ako'y ordinaryong tao na nangangailangan ng Lain, sumama ka sa akin. Kaya kitang buhayin. Kung sasama ka lang sa akin. Ginoong Zhao. Saan pa tayo pupunta? Para magretiro sa bundok. Ako. Kuya, anong ginagawa mo dito? Pangalawang Panginoon, nakabalik ka na. Nagbago na ang puso niya. Mabilis siyang nawalan ng pagmamahal. Mabilis kang tumawag kay Zuchen. Lasing si Ginoong Zhao at wala sa tamang pag-iisip. Oh, uwi na namin ang kapatid ko. Salamat, Pangalawang Panginoon. Ginoong Zhao. Samahan namin kayong bumaba. Lanyan. Mahal kita. Hindi ko kailangang maging monghe. Sumama ka na lang sa akin. Ginoong Zhao. Ginagawa mo ba ang lahat? Para mapaalis lang ako rito. Hindi. Sinabi kong mahal kita. Talaga bang isusuko mo? Ang pamilya Chu para sa akin. Nakatalina ako sa mundong ito. Paano ako magpapakasal ngayon? Pero magkaiba talaga ang mundo natin. Lanying. Pangako sa'yo. Mula ngayon, ipagtatanggahan kita palagi. Wala nang mananakit sa'yo. Nagsisinungaling na ako sa kanya. Pakitang tao lang ang samahan namin. Gusto ko lang maligtas ang buhay ko. Pero nung nakita ko siyang tanga, bakit ganito kasakit? Ang lahat ng ito, Kuya, sabi ko na nga ba gusto mo siya? tungkol sa trabaho ng pangalawang binata. Ang kapatid ko nga ay sumukot naging monghe na. Ngayon hawak niya buong angkan ng Zhu. Sundan mo lang siya ng walang duda. Zuchen. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat. Kuya, alam mo naman ang sistema. Alam mo kung gaano kita pinagbibigyan. Ang lugar na ito. Sa akin pa rin dapat ang responsibilidad. Mag-impact ka na ngayon. Bukas. Isasama na kita pa uwi sa amin. Ubos na ang oras. Kailangan nating makakuha ng 5 milyon agad. Malapit na nating makuha ang 5 milyon. Bakit parang ang bigat ng puso ko? Hindi dapat ako mag-guilty. Ang mga lalaki, hindi mo maaasahan. Anong ginagawa mo rito? Tatalikuran mo ang pagmamadre para sa akin. Nakadikit pa ako sa makamundong mga pagnanasa. Paano ako mananatiling monghe? Ha ha ha, nang una kitang makilala. Di ko inakalang may katusuhan kang akitin si Shen. Natalikuran ang kanyang panata, ha ha ha. Magpapatuloy ang angkan ng Joe. HMM. Tagapangulo, nasaan ang pangako mo sa akin? Talagang babaeng pera lang ang habol. Tama po, tagapangulo. Pera lang ang gusto ko. Narito ang 5 milyong yuan. Tandaan mo ang sinabi ko. Huwag ka nang magpakita kailanman. Kumusta? Yung babaeng binanggit mo, wala siya ngayon? Matagal na siyang umalis. Nagbanggit ba siya ng paroroonan? Di ko alam yun. Salamat. Walang problema. Sigurado kang aalis nang walang paalam. Simula pa lang, hindi naging tapat. Ang pagtatagpo natin. Kaya't sa pagtatapos, wala na akong masabi. CJ, ingatan mo ang sarili mo. May mga dapat akong asikasuhin. Paalam muna.
Paalam na. Ano ba nang nangyayari sa akin? Anak. Naku, anak ko. Nauwi ka rin. Nagpasya ka na rin, natalikuran ng pamilyang Zhou. Tatay, paano mo nalaman? Dahil kay Sulanyi. Tatay, alam mo ba kung saan pumunta sila Nin? Siya, di mo alam? Matalino ang babae. Kinuha ang 5 milyon at umalis ng walang kuskus balungos. 5 milyon? Oo. Nangako ako sa kanya, kung mapapalis ka niya sa mga Zhou. 5 milyon ang makukuha niya. Kaya, niloloko lang ba ako niya? Ginang. So, ngayong may pondo ka na sa operasyon, agad namin itong ipinapayong ituloy. Malubha na ang kalagayan mo. Nakuha ko na ang pera. Pero bakit hindi ako masaya? Kung malaman ito ni Wei Shen, masasaktan siya, di ba? Sulanyin. Mapanlinlang na bruha. Tignan natin kung paano ka makakalusot. Anong ginagawa mo rito? Sulanyin. Saksi kang palamunin. Pangahas mong niloloko si Kuya Wei Shen. Gusto mo lang ang 5 na milyong piso niya. Anong kinalaman nito sa'yo? HMPH. Para sa pagpapagamot ang perang yan, di ba? Pinabayaan mo si Wei Shen sakit at nasaktan mo siya. Mga gwardiya, hulihin niyo na siya. Tay, alam mo ba kung bakit kailangan nila Nin ng pera nang ganun kadelikado? Kailangan pa bang dahilan ng pera sa probinsyana? Hindi ganyan sila Nin. May pinagdaraanan siguro siya. Anak, tigilan mo ang pagtatanggol sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa oras mo. Gusto lang niya sa bulsa ng mga lalaki. Tay. Si Zuchan ay sumali na sa kumpanya natin. Inimbestigahan ko siya. Narito ang kanyang records. Nandyan na lahat ng detalye. Grabe na ba talaga ang sakit niya? Oo. Madalas ko siyang makita na umuubo ng dugo ng palihim. Akala ko alam mo na ito. Kuya, hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin. Lagi niyang binabanggit si Ginoong Zhou. Ginoong Zhou dito, Ginoong Zhou doon. Nang mag-empeke siya at umalis noon, nakita kong pinupunas niya ang luha. Exact. Bakit ngayon lang nagsalita ang babaeng yon? Tatay. Kuya. Sa ugali ninyong dalawa ngayon, kahit sabihin ko, hindi kayo maniniwala. Tumahimik ka. Nasaan na siya ngayon? Hahanapin ko siya ngayon din. Bitawan mo ako. Kapitan mo, HMPH. Sulanyin, makinig ka. Ninakaw mo si Wei Shen ko. Kuya, kukunin ko rin lahat sa... Huwag mo akong titigan ng ganyan. Walang saysay ang pagsuway mo. Wala nang magliligtas sa'yo ngayon. Tigil ka dyan. Shenli, anong ginagawa mo? Tito. Kuya Wei Shen, ako po ay... Shenli, teritoryo ko ito. Anong pakialam mo dito? Tito, ako po ay... Pinagmasdan kitang lumaki. Ngunit ikinalungkot ko ang ginawa mo. Kaya pala ikinahiya ka ni Wei Shen. Paano ka napababa ng ganito? Kuya Wei Shen. Una at ikalawang pagkakataon. Ngayon ikatlo na. Wala nang kapatawaran. Mga gwardya. Dalhin niyo siya. Nakakaistorbo siya. Ginoo. Lumabas ka. Kuya Wei Shen. Kuya Wei Shen. Makinig po kayo. Kuya Wei Shen. Wei Shen. Personal na usapin mo ito. Ikaw ang bahala sa sarili mo. Bakit ka nandito? Alam mo na ang lahat. Akala ko dinadaya kita. Pero dinaya ko rin ang sarili ko. Hindi ko alam kung kailan kita nagustuhan. Alam ko na ang katotohanan. Dinaya mo ako. Para sa pondo sa gamutan. Pasensya ka na. Taos puso akong humihingi ng tawad. Minsan ay... Ayaw kong makarinig ng dahilan. Alamin mo lang Nais kong makasama ka. Napakaraming hirap ang dinanas ko. Wala na akong paniniwala sa pag-ibig.
Laning. Ang Budismo ay nagtuturo ng maagang paggising. Pareho tayong may pinagdaanan na nagdala sa atin dito. Sa tamang panahong ito, Hindi ka ba natatakot? Nakasama lang kita. Para lokohin ka. Naloko na ako. Kaya wala na akong tiwala. Narinig ko na ang libu-libong mahal kita. Pero ilan sa mga iyon ang totoo? natatakot ako. Pero mas nakakatakot ang mawala ka. Kung kaya mo akong lokohin habang ang kasinungalingan ay magiging katotohanan. Paano kita pababayaan? Eighth Zoo. Marami na akong napagdaanan. Nakilala ang maraming tao. At nasaktan sa pag-ibig. Kaya, pinili kong tumigil ng maniwala. Laning, hindi kita ipagkakanulo bilang dating cultivator. Hindi ako nagsisinungaling. Ginoong Zhao. Parang nahulog na ang loob ko sa'yo. Huwag kang maglakas loob umalis. Sabi ko gusto kita. Tay, masayang balita to. Bakit ka umiiyak? Anong alam mo? May babae na ang kapatid mo, magiging lolo na ako. O pala, kailan mo ako pakakasalan? Kung hindi dahil sa panghihimas, baka hindi nagkatuluyan ang kapatid ko at ang asawa niya. Ginoong Zhao. Mula ngayon, mag-alaga tayo sa isa't isa. Ginang Zhou. Tayong dalawa ang magpakailanman.